Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Friend Sophia, ang inyong tagapagkwento. Oras na ng kwentuhan. Ang pamagat ng ating kwento ay si Langgam at si Tipaklong, na isinalaysay ni Virgilio S. Almario. Ito si masipag, masikap na langgam. Maghapon ang gawa ay maghanap buhay. Matipid at ayaw na may nasasayang. Kaya iniipon kahit munting bagay. Ito naman si Tipaklong, tamad at bulakbol. Walang ginagawa sa buong maghapon. Pasayaw-sayaw lang at patalon-talon. At hindi iniisip ang lungkot at gutom. Kaibigang langgam, halika't maglaro. Sabi ni Tipaklong na pabiro-biro. Kung puro trabaho para kang bilanggo, hindi mo nasusunod ang gusto ng puso. Tag-ani nga noon. Maraming pagkain, sagana ang bukid, sa palay at tanim. Sabi ni Tipaklong, ang sarap mag-aliw, langgam. Ang buhay mo ay huwag sayangin. Ngunit nagpatuloy sa kanyang paggawa si Langgam na kahit isang biso'y wala. Mainam na ito ang kanyang wika, kaysa magsisipag ika'y tumanda. Kaya araw-araw si Langgam ay patuloy sa pagtatrabaho, pag-iipon. Araw-araw naman tong si Tipaklong pakanta-kanta at patalon-talon. Isang araw, biglang bumuhos ang ulan. Naku, bagyo ata! Ang sigaw ni Langgam. Noon lang tumigil ang maghanap buhay. Saka dali-daling umuwi ng bahay. Itong si Tipaklong naman ay ngayon ay nalito. Nahinto sa kanyang pagkanta at paglukso. Nagpayong ng dahon at saka tumalon. Dahil walang bahay, nagsiksik sa damo. Lumakas ang ulan at hindi tumigil. Nakakatakot pa ang lakas ng hangin. Maraming nasirang kahoy at pananim at waring babaha sa buong bukirin. Dahil giniginaw at tiyan ay masakit, itong si Tipaklong ay hindi nakatiis at siya ay kumatok kay Langgam. Tok, tok, tok. Narinig ni Langgam ang tawag sa labas, kaya ang pintuan ay binuksan agad. Pumasok si Tipaklong, nahirap at mahahalatang mataas ang lagnat. Naawa si Langgam sa kanyang nakita. Ngayon ay pobreng-pobre na ang dating masaya. Binigyan ng bagong damit ang bisita. Tsaka pinakain ng muling sumigla. Ako'y hiyang-hiya, sabi ni Tipaklong. Nang makalipas ang ginaw at gutom, huwag mag-alala, sagot ng tumulong. Maraming pagkain ang aking naipon. At magmula noon, Tipaklong na tamad ay hindi nag-isip na masayang ang oras. Natuto kay Langgam na magsikap para makaligtas sa anumang hirap. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Bago ako magpaalam, nais kong iwan ang isang aral. Palaging tandaan na magandang magbanat tayo ng buto at paghandaan ang hinarap. At maraming salamat. Paalam!